Hello, ayan, ngayon meron tayong babasahin at ang ating babasahin ay dito sa awit 84. Ayan, makikita nga natin dito sa ating babasahin na yung pagsamba, yan, yung pagsambang nananabik, ayan, pagsambang may kasayahan, kahit napapagod pero pakiramdam na may kalakasan, at pagsamba na punong-puno ng kagalakan, ayan. Ito ay meron din tong ginawan ko ito ng kanta. Pero yung kanta, mamaya natin maririnig pagkatapos natin itong basahin. Ang babasahin nga natin ay hanggang awit 84 verse 1 at hanggang 12. Ang sabi nga rito, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Amen. Panginoon, sa templo mo, mga mayay na nagpupugad, maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Ayan, makikita nga natin dito, no, maging ang ibon. Ayan, maging ang ibon na mailap, na mahirap lapitan. Ayan, sila ay namahay sa loob ng templo ng Diyos at sila ay nagagalak. Ayan, at dito nga sila ay nakahanap. Yan, nakahanap sila ng kanilang pagpupugaran. Ayan, dala nila ang kanilang mga inakay. Ayan, no, nakahanap sila ng safe place nila sa loob ng templo ng Diyos. At sabi nga rito sa verse 4, mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit na nagpupuring walang hanggan. Amen. No, makikita natin dito na yung naninirahan sa loob ng templo ng Diyos. Ayan, no? Na kahit sabihin na sila ay lagi lang umaawit, ayan, umaawit na walang hanggan, masasabi na sila ay mapalad. Ayan. Siyempre, sino po ba ang kanilang pinaglilingkuran at sino ang kanilang inaawitan? Walang iba kundi ang ating Diyos na dakila. Ayan, kasi pag nasa panig tayo ng Diyos, ayan, nasa loob tayo ng bakuran ng Diyos, ayan, wala na tayong ibang hahanapin pa. Ayan, kompleto na ang lahat. Ang gagawin lang natin ay patuloy na umawit sa Diyos, patuloy na manabik at awitan siya. Ayan, patuloy na purihin ng ating Diyos. Kaya, sabi naman dito sa verse 5, ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa sayon ay makarating. Ayan. Kasi ito sa ating binabasa, ito yung panahon na ang bansang Israelita ay ginagawa nila ang kanilang pagsamba sa templo ng Diyos dito sa Sayon, sa Jerusalem. Ayan, pero ngayon, wala na po ito ngayon sa kapanahunan natin. Ayan. At masasabi nga rito na ang umaasa sa Diyos ay masasabing mapalad din. Amen. Dahil walang kahit na sinong tao ang umasa sa Diyos na nabigo. Ayan. Ang lahat na umaasa sa Diyos ay nakakahanap at nakakatagpo. Ayan, pinagpapala ng Diyos. At sabi rito sa verse 6, habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa binabaha sa maagap na pag-ulan. Ayan. Yung kapatagan na tuyo na, ayan, kung makakita ka ng kapatagan na tuyo, di ba masasabi mo na wala nang pwedeng tumubo doon na halaman. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ayan, pinapaulan ng Diyos. Ayan, di ba? Ganun din tayo. No, sa ating pagsunod, 'di ba, sa paghangad natin na magpuri at magsamba sa Diyos. Ayan, sa pagsunod natin sa Kanya, ibubuhos sa atin ni God ang Kanyang pagpapala. Amen. At sabi naman dito sa verse 7, habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasasayon ang Diyos nilang hinahanap. Amen. 'Di ba? Pag nananabik ka, 'di ba? Nananabik ka sa pagsunod sa Diyos. 'Di ba? Alam mo na ang nilalakaran mo ay patungo sa Diyos at siya ay iyong matatagpuan. Ayan. Makikita mo rito makikita mo yung kasabikan, yung kagalakan. 'Di ba? Pag nasasabik ka,
hindi mo nararamdaman ang kapaguran. 'Di ba? Lalo pag nagpupuri ka sa Diyos, sumayaw ka man, lumundag ka man, 'di ba? Ando doon lahat ng lakas mo, yung pananabik mo, yung pagpupuri mo sa Diyos na parang wala kang nararamdaman na kapaguran. Kaya yon. Kaya ganun din ito sa binabasa natin na sa paglakbay nila papunta dito sa templo ng Diyos, nasasabik sila dahil alam nila ang Diyos ay naroroon, matatagpuan nila dito sa templo. Kaya yung kasabikan nila, no, yung kapaguran nila ay napapalitan ng kalakasan. Kaya dito sa verse 8, sabing ganun, dinggin mo ang dalangin ko, o Yahweh, makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Amen. At sabi nga nun dito sa verse 9, basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Ayan. Verse 10, kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Ayan. Pag sinabing palalo, ito po ay mayabang. Ayan. At sabi nga dito, makikita natin na kahit isang araw lamang, mas gusto niya sa templo ng Diyos. Kahit maging tagapagbantay lang siya ng pintuan. Ayan, kasi makikita natin dito, katulad ng mga ibon, di ba? Ang ibon, nandoon sila nakatira sa templo ng Diyos. Ayan, at sila ay nagagalak. Ayan, makikita natin dito na dahil nalalaman nga natin na ang Diyos ay nasa templo, siya ay ating makakatagpo. Yan, sa binasa nga natin dito kanina sa verse 7, na alam yung kagalakan, yung kasayahan, ayan. Alam natin yung safe place, di ba? Katulad ng mga ibon, nakatagpo sila ng safe place nila. Kaya yon, kaya mas gugustuhin pa natin na dito na lang sa templo ng Diyos. Kaya yon. At sabi rito sa verse 11, pagkat ang Panginoon Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Amen. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Amen, di ba? Ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay pinagpapala niya, lalo na kung ang gawain mo ay matuwid at marangal. Ayan. Ang pagiging matuwid at marangal, hindi natin ito ginagawa para sa pagpapala. Ginagawa natin ito dahil siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon. Kaya yan. At dahil siya ang ating sinusundan, kailangan natin ito maging bunga dahil ito ang kanyang kalooban sa mga taong sumusunod sa kanya. Ayan. Verse 12. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Amen. Wala nang iba, no? Pag sa Diyos tayo ay magtiwala. Amen. No? Masasabing talaga tayo ay mapalad. Dahil ang ating Diyos ay mayaman sa lahat. Amen. Hindi niya ipagkakait ang lahat sa atin. Kahit sabihin na nasa atin na ang lahat, ayan. Pero pag ang lahat ng yan ay maubos, 'di ba? Sa Diyos pa rin tayo lalapit. Sa Diyos pa rin tayo hihingi ng tulong. Kaya ang lahat nasa Diyos ay magtiwala, ay mapalad. Ayan. Amen. Ayan nga, no, sa binasa natin, no, ito nga yung pananabik ng pagsamba sa Diyos. Ayan, sa binasa natin, ngayon sa panahon natin, dahil wala naman na ang templo doon sa Zion, ayan, no, tayo na nga ang templo ng Diyos. Ayan. Pero, ang pagsamba natin sa Diyos ngayon ay sa espiritu at katotohanan. Ayan, kahit saan tayo naroroon, pwede tayong sumamba sa Diyos. Ayan, 'di ba? Magkaroon tayo ng kapanabikan, sumunod tayo sa Diyos, huwag tayong mapapagod, katulad sa verse 7. Ayan, yung kapanabikan natin sa pagsamba sa Diyos, alam natin na
ang pagsunod natin sa Kanya ay matatagpuan natin ang Diyos. Ayan, tayo ay bibigyan niya tayo ng kalakasan. Ayan. At makikita nga natin dito na maging ang mga ibon, ayan, 'di ba? Maging ang mga ibon ay nagagala. At ito na nga 'yon na sa panahon natin ngayon, sinabi nga ni Jesus sa John 4 verse 23 hanggang 24 na ang Diyos ay espiritu. Ayan, kaya sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya 'yon ang ating makukuhang aral ngayon na sa pagsunod natin sa Diyos, ayan, sambahin natin siya na may kapana na nasasabik tayo. Katulad sa verse 1, na ang sabing ganon, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Amen. Ayan, maging ganun tayo. Maging excited tayo palagi sa pagsamba sa Diyos. Ayan, sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen. Kaya ito na po ang kanta. Ako ay nasasabik na makapunta dyan. Dahil sa iyong kabutihan, alam ko maganda dyan sa iyong tahanan. Hindi ko pa nakikita, ngunit aking nalalaman na ang kaharian mo, Diyos, ay puno ng kasayahan. Hindi ko pa nakikita ang iyong kaharian, O Yahweh. Ako ay nasasabik na makapunta dyan. Dahil sa iyong kabutihan, alam ko maganda dyan sa iyong tahanan. Hindi ko pa nakikita, ngunit aking nalalaman na ang kaharian mo, Diyos, ay puno ng kasayahan.